Good day mga boss, andito ulit ako sa Malitong Babuyan. Gumagawa ako ng sow feeder para sa ginagawa kong elevated farrowing pen na in-order ng Eriot Farms mga boss. So sa paggawa ng sow feeder mga boss ay may sinusunod po siyang design mga boss kasi may purpose po yung disenyo niya mga boss. So yung design niya kasi mga boss is yung pag-cutting niya dito sa siding tulad nito is yung radius dito, makapal po dito mga boss. At yung dito naman ng side is medyo manipis yung radius ng cutting niya mga boss. So, yung purpose niya mga boss, kasi sa pag-set up dun sa elevated farrowing pen is nakalock po yan, nilalock po ito. So, sinadya po talaga na makapal yung dito na side, yung makapal na side is dito yung kainan dito sa loob yan. Dito banda kumakain yung inahing baboy natin. Sinadya po yan kasi yung setup niyan paglagay doon is nakaganyan po yan mga boss para hindi po matapon yung feeds mga boss. So dito naman na side kaya manipis yan mga boss kasi pag matapos na kumain yung inahing baboy natin is lilinisan nyo na, di ba? Lilinisan nyo na yung sow feeder mga boss. So ibabaliktad nyo na. So mas mabilis lang po siya linisan kasi manipis yan banda dito. So yung tubig na pag nagwi-wet feeding kayo, excess na tubig is matatapon lang mga boss. So pwede nyo mas mabilis siyang linisan kaysa pag ganyan, kasi pag ganyan malalim pa rin mga boss. So hindi nyo malilinisan ng tama yung sow feeder nyo mga boss pag pareho po sila ng design ng radius ng pag-cutting. So naka-design po talaga yan na ganyan talaga for the purpose mga boss. So sa pagkabit naman mga boss is bibigyan nyo kayo ng diskarte sa pagkabit mga boss is unang-una is mag-cut muna kayo ng ganito sa siding niya, dalawa, at itong plate niya mga boss. So sa pagkuha ng sukat nito mga boss, itong plate niya dito sa ilalim is yung diskarte na nakat nyo na plate sa siding is igugulong nyo lang mga boss. So dito sa pinakagilid niya, igulong nyo lang mga boss. Makukuha nyo na yung tamang sukat. Ng plate na gagamitin nyo. So sa pagkabit naman ng plate mga boss is dapat parehas po sila ng laki. Siguraduhin nyo na parehas po sila ng laki. At paano siya ikabit mga boss is sabay-sabay po silang ididikit mga boss. So itatak nyo lang muna mga boss, tacking lang muna. So dikit lang muna tulad nito, idikit nyo lang muna, dikit din dito. So ipapagulong niya yung ngayon yan mga boss. So dahan-dahan yang gugulong, tak lang, malayo na naman, tak ulit dito, hanggang umabot po siya doon sa pinakadulo ng plate mga boss. Kasi pag isa lang yung ilagay nyo mga boss, isang piraso lang, hindi sila magkasabay, tatagilid po yung plate mga boss. Dapat pag inilagay nyo na yung siding ng sow feeder nyo is dapat sabay po silang inilalagay. Pag tack nyo dito, so tack din dito para pag gulong niya is pantay lang mga boss. So pantay lang hanggang umabot sa dulo. So yung dito naman na side is yung plate talaga is nagre-react talaga yan sa pag-tack doon sa gilid. Hindi pa talaga siya straight. Pero pag nalagyan na yan ng frame mga boss is i-straight na po yan. Lalagyan pa kasi yan ng mga square bar na 10 mm mga boss. So hanggang na matapos siya mga boss. So yung pagtapos nyo na ma-tacking mga boss is full tacking nyo na. Hindi naman to full wield kasi maninipis lang to. Yung full wield is para lang yun sa mga makakapal na bakal kasi may sinusunod doon na pag welding, may capping pa doon is hanggang umabot sa full weld mga boss. So final tacking, so full tacking nyo na lang mga boss pag natapos nyo na bago nyo lagyan ng frame. Nasa sa inyo na rin yun mga boss kung paano yung diskarte nyo mga boss. Pwede nyo rin unahin nyo muna yung frame bago to, pero para sa akin is mas okay to na mas unahin tong mga plate kasi isasalpak nyo na lang yung mga frame mga boss pag tumalikod na to. Pag tumalikod na siya, so isasalpak nyo na lang yung frame dito. Papasok nyo na lang hanggang sa magpantay-pantay yung sow feeder natin mga boss. Ganun lang po yung diskarte mga boss, yung final tacking dito sa labas. So pwede rin nyo na i-tack nyo dito sa
mismong loob niya mga boss, dito din sa loob. Final tacking dito. Magkabila ang tacking. Sa akin kasi magkabila ang tacking talaga. So, yung iba kasi is hindi na. So, sa akin, dalawa talaga para matibay talaga yung saw feeder na ginawa nyo mga boss. So, yung nagtatanong pala sa mga nagtatanong pala na kung ano yung gamit na plate na to is this is a 1.3 mm na galvanized sheet lang mga boss. Hindi po to stainless mga boss. Masyadong mahal yung stainless mga boss at bihira lang po ang gumagawa nun sa sobrang mahal ng sheet ng stainless mga boss. So, ganun po yung diskarte ng paggawa mga boss. So, igulong nyo lang hanggang umabot doon sa pinakadulo at maporma nyo na yung saw feeder na gusto nyong gawin mga boss. So, ganun lang po mga boss. So, bago pala magtapos tong video na to mga boss, so shoutout pala sa lahat ng mga supporters natin na mga followers. Hindi ko man kayo mapangalanan sa ngayon mga boss, hindi ko kasi kayo nasulat lahat. So shoutout sa inyo mga boss, maraming salamat sa walang sawa nyo na suporta. So I think nasa 20,000 followers na tayo. So hindi po ako aabot ng ganyan na followers pag wala yung suporta nyo mga boss. Kasi itong page na to is nasa halos 10 followers lang to dati nang muli kong binuhay mga boss. So, sana may natutunan kayo sa paggawa ng mga elevated farrowing pen, saw feeders sa mga video ko na ginagawa at sana magamit ko yung diskarte na tinuturo ko sa inyo mga boss. Happy farming mga boss!